And this time, ato na pong daygon ang Ginoo pinaagi sa pagtuon sa iyang mga pulong. And then ano ta karon sa book 18, and I'm very excited to share with you all the insights nga gihatag po sa Ginoo nga iyang gi-impress sa tuang kasing-kasing. Of course, pinaagi sa pamalandong sa iyang mga pulong. We use the word impress. The Lord impressed unto my heart. Wala talaga gamit din the Lord told me. Kaya murang delikado paminaw na mayunta, the Lord told me. Kaya ang Ginoo nagasturya kanato, naga-impress kanato sa iyang mga insights, pinaagi ra po sa iyang mga pulong. Amen ba? Kaya ang Ginoo nagasturya sa ato ay na very special way sa iyang mga pulong. Kompleto naman ang Biblia. Alright? Anyway, so nata sa book 18, Jesus in the book of Job. And Jesus is revealed and portrayed as our ultimate salvation despite of imperfections and sufferings in this fallen world. Duha ang emphasis aning ultimate salvation. Of course, kaluwasan nato between hell o langit. Pero kana, naluwas naman ta long time ago o sa dihang nilawat ta kay Jesus. And also another implication sa ultimate salvation, kanang atong kaluwasan sa mga imperfections and sufferings diri sa kalibutan. Alright, natay kaluwasan ana. Amen ba? Tungod kay Jesus. And He is also the perfect solution or answer of all life's questions. Dalang kitag mga question usahay, kung saan matug langit, si Jesus may tubag. Amen ba? Kung saan makadawat o kinabuhi, walay katapusan, si Jesus ang tubag. Kung saan maglambo sa kinabuhi, mag-asenso sa kinabuhi, matarong ang pamilya, matarong ang pagkinabuhi, si Jesus ang answer. And all life's maladies or mga problemas kinabuhi and hopelessness. Labi larong panahon na kay taas kayo ang inflation rate, taas kay pamaliton, unya init kaayo, as in init kaayo to mga niagi 43 degrees Celsius ang kainiton din sa Davao. Unya maskin katong nato may bansalan to naging simana, abi nako bugnaw dito kay daghang kahoy, init gyapon. Alright, unya mokalitrag ulan, umunang nauso na po ng trangkaso si punong ubo. But we thank God because He is our healer, He is our Jehovah Rapha, and that's why masiusahin natin mga gibati-bati sa tong lawas. Nangaayon gihapon ta. Palapakan nato ang Ginoo, kanang gusto nga palapan para sa iya. Ano ba? Labi na sa mga nagda-drive diri, nagka-motorsiklo, putante kay the Lord protected you, and that's why nakaanhi ka karong adlaw kay consistent ang protection sa Ginoo. Palapakan nato sa gusab. Hallelujah. Ang motor baya duhalin ligid. Pero ang atong Ginoo itima mura mo siya agila nga nag-cover sa iyang wings kanato. That's His protection. Hallelujah. Padayon na nato, when life is bombarded with life's queries, bombarded means kanabang balikan ta ba? O daghang mga pangutanas kinabuhi pertaining to life here on earth, and after life, Jesus is our ultimate and final answer. Klaro yun na. Si Jesus may ato ang final answer because He is God, He is the way, the truth, and the life, everlasting. And through Him and by believing in Him, we can be secured eternally. John chapter 14, verse 6, isulti na dito that I am the way. Yung si Jesus, I am the way, the truth, and the life. O muna nakadawat ang kinabuhing walay katapusan tungod sa iyaha, and nahimutang secured eternally. He is our mediator, redeemer, rescuer, rebuilder, and restorer. Ato na naisgutan itong mga niaging mga Domingo. Plus, kung siya ang mo-restore, mas the best pa kaysa dati ang resulta. Palapakan na ito ang Ginoo. Hallelujah. Yan, mo-restore ang Ginoo, no? Kay kita sa kaniad to, katong wala pa ta kay Jesus, kuan man ta, we are broken ba? Because of our sins and because of our imperfections and because of our negative past and experiences kaniadto, labi na katong mga experiences ato kaniadto nga dili maayo, nga mo'y nakapag-broken sa duha. But then sa dihang naka-encounter ta kay Jesus, o ato siyang gituuhan, gidawat bilang Ginoo manluwas atong kinabuhi, na-rebuild ta pagbalik, na-restore ta. Alright? Well, nakanindot, pag mo-restore ang Ginoo, mas the best pa kaysa dati. Amen ba? He also stands or represents for us. Sa ang nagabarog, naga-represents for us to the Father. Sa po naga-intercede sa tuwa. When you say intercedes, naga-intervene, naga-pray for, and with us. Naga-pray uban sa tuwa ba? Munang intercede. And no wonder, listen to this, no wonder every time we pray according to God's will, anong gi-emphasize nato diri ang we pray according to God's will, kay namo gyud mga prayers nga dili kabubuton sa Ginoo. Sama anang mamatay ang tanang among silingan kay samo kayo, sapa kayo, masige video okay unya dili katulog. Di na kabubuton sa Ginoo.
Kanang ako ang kuan, kanang akong kauban sa baho nga sa bukan kain ta mabangga na. Di na mao, di na kamubuton sa Ginoo. So na mga prayers nga dili God's will. So but when we pray according to God's will, God's heart is deeply moved because Jesus, His Son, prays with us. And no wonder, mo din ang kada magpray ta, nagalihok ang Ginoo, nagatubag ang Ginoo sa ato mapagampo because Jesus prays with us. Hallelujah. Palapakan nato ang Ginoo. Nag-intercede sa tua. Can you imagine, pag nag-pray ta, no, mga anak sa Ginoo, listen to this, sa dihang nag-aampo ta sa atong Heavenly Father, si Jesus, He prays with us. Nga si Jesus, murubag nasa atong tapat, o niya, nag-ampo uban sa tua. No wonder, God, ang Ginoo, ang ato ang langit ng amahan, matandog, nagalihok, diba? Is deeply moved, and then mutubag siya kay iyahang Son, si Jesus, nag-pray uban sa tua. Amen ba? And that's why, muna yung gisulti sa Biblia, He prays with us, He intercedes with us. Nana sa makita sa Romans chapter 8:34, 1 John 2:1, Hebrews 7:25. Nya, maliban sa naga-intercede sa tuwa, He advocates also for us. When you say advocates, He is a very loyal supporter. So na kay loyal supporter, maski hindi man loyal mga tao sa itong palibot, watay friends nga loyal sa tuwa, classmate, pero natay Jesus nga very loyal nga supporter ka nato. Palapakan nato si Jesus. Sana ako na magsabdan. Alright? Loyal sa imuha. And because of these truths, we can be comforted and at peace despite of what we are going through sa atong tagsa-tagsa kang kinabuhi karon. Despite sa atong kakapoy sa trabaho, sa negosyo, kasakit sa dughan o lawas, kalisdanan sa kinabuhi, kalisang, kahadlok sa kaugmaon sa atong pamilya, sa atong mga anak, pero nagtuo magyunta nga ang atong mga anak na maging sila mayong kaugmaon diha kang Jesus. Amen ba? Ato man ang gisalig kung nagtuo ta. Ako personally, I believe with all my heart na ako mga anak na sila mayong kaugmaon diha kang Jesus. Laro yun na. Alright? Pero human as we are, na mga times mahadlok ta, that's part of our emotions. Pero kanang kahadlok na maragwa na tayo Ginoo, that's another story. Amen ba? Natural man ang say mahadlok ta bilang makasugat ta og kanang kubra, adlok kita na, di ba? Ambak kita diha. Pero kanang kahadlok na maragwa tayo Ginoo, that's another story. Nga murag hadlok ta nga murag walay Ginoo nagtan-aw sa tuwa. But that's part, no, ang kahadlok, that's part of our emotion. Alam na sobra. O sa atong nasod kay perting sa muka, usay murag mahadlok tas pagmaon sa atong nasod kay samo kayo ang duha ka kampo nag-iyahay og banat sa usag-usa. Pero wala nakapaubos sa presyo sa gasolina. Nya nag-title og prayer rally pero wala man nag-pray. Di ba? Mamalikas naman o mangaway dito. Plus napa sila silingan, napay silingan nato nga nasod nga hangtod karon nagsigig pambuli nato. Di ba? Nagsigig pang water cannon sa tuwa o pagkanon sa tuwa katong gipalit nato nga barko pitim na gamaya. Dako kay ilang barko. Di ba? Usahay mo makuyawan ta kay siyempre nata din nagpuyo sa Pilipinas. Alright, how sad and frustrating to hear all these things. Sa tinuod lang, affected ta kay siyempre napamata din natin sa kalibutan niya. Siyempre, makita nato nga ang Pilipinas, dili kayo nga anak ka high-tech o niya superpower ba compare sa Amerika siguro. Sa ubang mga first world country, that's why murag kuyawan po ta panagsa. Alright, pero naay good news. Knowing that we have Jesus who already conquered everything on the cross, especially our future destiny, nga maski naay samaan nga mga panghitabo sa itong palibot, kung mag-World War III man, wata masayod, ang importante na sabta na nato nga ang tanan, gibuhat ni Jesus sa krus sa Kalbaryo, gives us 100% assurance nga naaghapon tay langit, padulngan. Amen ba? Sana ato na masabtan. So whatever happens sa atong kalibutan, di ta mahadlok yun kayo yun, as in, hadlok yun, gawa tayo paglaom, kaya nga naman, nasabtan nato, natay 100% assurance of heaven, natay langit, padulngan. Tungod kay nito na ta kay Jesus. Ang dapat makuyawan o mas mahadlok ka ng mga walay Jesus silang kinabuhi, kaya kung magkinaunsa man ang kalibutan, dito sila sa padulong sa impyerno. Pero kita, whatever happens sa atong kalibutan, mag-World War III man, or sa may mahitabo diha, basta importante na atay langit padulngan. Amen ba? Sana ato ana masatan because of our faith in Jesus. Ug ang langit mo'y atong greatest comfort.
pinaka the best and perfect place for all of us in Christ Jesus. Now, for review para sa atong tanan, kita bang tanan na diri ato na bang gituuhan o gidawat si Jesus bilang Ginoo manluluwa sa atong kinabuhi? Amen ba? Amen. So, klaro yun na. Kay pag naay Jesus, wantong yung langit. Kay kung walay Jesus, di yun wantong langit. Ug ang langit mo'y atong greatest comfort. Kay diri sa kalibutan, makuyawan ta, hadlok ta, malisang ta, pero sa langit na perfection dito. Uban nato ang Ginoo. And why heaven is the best and perfect place? Because God is perfect. Sa Psalms 18 verse 30 na makita. So there is perfection and He is there with us. So we see that? In other words, kung wala ang presensya sa Ginoo, it's like a life in hell. Murang impyerno pag walay presensya sa Ginoo. Maunay pinaka-worst nga klase sa kinabuhi ka ng walay presensya sa Ginoo. Alright? O ang pinaka-worst nga klase sa mga tao, dili nang wala sila'y kwarta or pobre sila. Kung dili, tungod kay wala sila'y Jesus sa ilang kinabuhi. Ang pinaka-worst nga lugar, dili tungod kay sila'y pinaka-pobre nga nasod, kung dili tungod kay wala sila mituo sa Diyos sa Israel nga mao si Jesus. O ang pinaka-worst nga pamilya, listen to this, dili itong naglisod lang financially. Kung dili katong pamilya nga walay giila o wala gipili nga mag-serve sa Ginoo. Amen ba? Kanato ana masabtan sa ang pamilya nga pinakalisod, pinaka-worst, dili itong naglisod lang financially, dili itong naglisod lang kay nasa mga struggles sa kinabuhi, pero katong pamilya nga wala gipili si Jesus nga alagaran. Klaro yun na. Pero kita, ato amang gipili nga alagaran ang Ginoo. Amen ba? Hallelujah. Munang hatod karon na ata diri. Unlike Joshua when he said in Joshua chapter 24 verse 15, but as for me and my family, we will serve the Lord. Klaro kayo si Joshua. But as for me and my family, we will serve the Lord. Nagdesisyon yun sila Joshua yun. Because during his time, the people surrounding them have chosen to serve other gods, small letter G. Ang Diyos-Diyos sa mga pagano. Mga pagano means mga tao nga dili mo tuog Ginoo. Pero kita karon dili ta sama nila, dili ta mga pagano, because like Joshua ato namang i-recognize and acknowledge si Jesus our Lord and Savior. Amen ba? Sa atong kinabuhi. And the Bible says because of it, because we already recognize and acknowledge Jesus, God's holy presence is now dwelling in us through the Holy Spirit. Klaro yun na. Amen ba? Sa John chapter 14, verse 26 to 27. Yeah, sa verse 18 anong John chapter 14, so that we will not become an orphan. Orphan means kanang murag gibiyaan. Walay kauban. So dili na ta orphan karon kay nanatay kanunay kauban ang Holy Spirit. Amen ba? Hallelujah. Palapakan nato ang Ginoo. Pinakay kauban kanunay sa imong pagmotor, sa imong pag-drive, sa imong pagpanarbaho, pagnegosyo, uban nimo kanunay ang Ginoo because God's presence is already in you through the Holy Spirit. Hallelujah. Now, kung kauban nato perminti ang Ginoo, mawala ng kahadlok. Kauban man nato siya. Amen ba? Nasa sa atong kinasuluran. So, ang Ginoo uban nimo. So, muna makawagtang na, pag masabtan nimo na, imuhan ang kanunay or recognize iyang presence na imuhang kinasuluran. Makapawala ng kahadlok, makapawala ng kakulbak, makapawala na og kanabitang kalisang. Kaya nga naman, ma-secured ka, maka-feel secured ka, maka-feel kag safety kay uban dahil mo siya kanunay. Sana atuan ang nasabtan. That's why sa ato mga pagtrabaho, pag-drive, di ba? Ako pag-drive, kanunay lang ako ngayon ko, Lord, thank you kay ikaw uban ka na ko. Sa una, murag manawag pa ta, katuwa ta kasabot ba? Lord, ubanin ko. No. Di man kinalang ubanan ka. Kaya naa naman siya sa imong kinasuluran. Amen ba? So when you understand that God's presence is in you, magbago imong content sa imong prayers. Di ba no? Kaniadto katuwa pa ta kasabot nga ang God's presence so the Holy Spirit is in us sa atong kinasuluran. Ang atong prayer, ang content sa atong prayer kay Lord, tabangi ko, Lord, unta mag-uban ka sa kuan, napag unta. Murag di sigurado kay unta man, Lord, ubani ko unta naa ka kanunay. No. Usbay mo ang content sa mong prayer because He is already in you sa atong prayer. Lord, I recognize your presence inside of me. So thank you kay naa ka uban ako. Amen ba? So, klaro na. So, sana ito nang masabtan. Umunay, isa sa pinaka-importante, doktrinal po na siya, nga masabtan nato nga ang Holy Spirit nasa itong kinasuluran. And it's a perfect place, ang heaven, more than the land of Canaan, ito nagisgutan, that they considered as the most abundant place. Kaya ang land of Canaan, i-promise mo na sa kay Abraham o sa mga Israelita, nga
kanang para sa ilaha. Pero ang langit sobra pa sa land of Canaan, kay according sa ilaha puno og mga prutas o nagdagayday ang milk and honey sa lugar, plus duol siya sa dagat for export and import sa tuntay karon. No wonder daghan nagtinguha nga makaadto ug makapuyo sa area. Today, ang land of Canaan nga gi-consider sa mga Israelita kaniadto nga land of abundant, today it's a picture of heaven nga mas labaw pa nga abudansya kay naa ang presensya sa Ginoo didto ug wala nay kaluyahon, wala nay kakapoy didto, wala nay kasakit didto, wala nay kalisang, kahadlok ug kapildihan kay ang tanan daw sama na kay Kristo sa lawas ug hunahuna. Meaning kuna na ta dito sa langit, ilisan na og glorified og perfected body atong lawas. Hallelujah. So sana kini nga kamatuoran makahatag nig encouragement, inspiration kanatong tanan karon. And for those of you who are watching this video that still there is hope na ipaglaom beyond our sorrows and sufferings here on earth, knowing that there is heaven waiting for all of us in Christ Jesus niya. Ang langit exclusive ra gyud na sa tua, exclusive ra sa tanan nga naay Jesus sa ilang kinabuhi. Amen ba? Murag it sounds like unfair, it sounds like murag alaina pud kay exclusive lang. Yes, ang langit exclusive lang sa mga tao nga naay Jesus sa ilang kinabuhi. Amen ba? Ingana kay importante nga ang tao naay Jesus. Suos bunako kitang tanan ba nga naa diri karon naay Jesus? Hallelujah. Og ang langit gi-reserve para sa imo. Palapana to ang Ginoo. Hallelujah. Sana ato anang masabtan. Yes, exclusive lang alang kanato sa tanan nga naay Jesus. And if you believe this truth of heaven will turn our sorrows into gladness. May mga times na siyempre mag-uulta, naikalisang, pero it will turn our sorrows into gladness, knowing that we have nanatay lugar dito sa langit. Amen ba? Nanatay lugar dito, natay luna, okay, natay Jesus. Munang usmuna ko, munang dili pwede na gamito ng impyerno para panghadlok sa tua. Dili na pwede gamito ng impyerno para murabag ka ng mahadlok ta para, sige, mo alagad na lang ko, musimba na lang ko, muhatag, mutabang na lang ko, kay masig may impyerno ba ko? No, dili na, kaya naman may impyerno ang mga anak sa Ginoo, ang naay Jesus. Amen ba? Tanay nyo na masabtan. Romans 8:1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Condemnation in Greek katakrima, which means eternal punishment and condemnation to hell. Klaro kayo. So dili na. Pero nag-alagad ta, nagsimba ta, naghatag ta, nag-ampo ta, tungod kay grateful ta, kay nanatay assurance sa langit. Amen ba? So muna atong motivation, muna nagasimba ta. Sana ato ang masabtan. Laging gande, ako nang gisulti sa inyo ha. Pag masabtan nato na kamatuoran, di na kinahanglan nga pugsun ta patong simbahan. Di na kinahanglan tulakon ta padulong simbahan. Di na kinahanglan lukad-lukon ta o impyerno uban pa para matulong simbahan. Dili na kinahanglan. Why? Tungod kay nasabtan nato ang reason nga nung nagsimba ta. Nagsimba ta, nagampo ta, naghatag ta, nagsuporta ta, nato tang simbahan, tungod kay grateful ta, kay giluwas ta, pinagi sa itong pagtuo kay Jesus, ug nanatay assurance of heaven, 100% assurance sa langit, tungod kay Jesus, unya tungod sa grasya sa Ginoo, nga nag-motivate sa tuwa, nag-push sa tuwa para mag-alagad, umunang nata diri karon. Amen ba? Dili kay murag pampugos ta. Lahi na siya nga storya mga igsoon. Sana ato ang masabtan. In other words, the suffering and tragedy kay sa nahitabo kay Job. Remember kay si Job namatyan siya mga anak, tama? Unya gikuha sa iya ang iyang mga ari-arian. Namatay pagid tanan nga mga anak yun. 7 kabuok sabay tanan og kapatay. Alright? So nahimo nang suffering sa iya o tragedy kay Job, but his suffering and tragedy that he went through is a reminder for all of us today that even we are now in Christ or we are already believers, nagyapoy mga pagsulay o problema sa kinabuhi. Remember that? Dili ibig sabihin nga Kristohano na ta, na nata kay Jesus, wala na'y pagsulay o problema. In fact, as ato ang pagka-Kristohanon, wala nagsaad ang Ginoo og storm-free life, problem-free life. Pero ang saad sa Ginoo sa dihang natay problema, kanunay siyang mag-uban kanato. Amen ba? Sana ato ang masabtan. So bilang mga Kristohanon, bilang mga believers, nagyapoy pagsulay, nagyapoy problema. And then ang nahitabo kay Job, it's a picture sa ato ang time karon bilang Kristiyano nga naagyod gyapon problema na pagsulay. Alright? Nagyapoy kaluyahon, nay kakapoy, nay kasakit, nay kalisdanan, nay kalisang o kahadlok,
Basta ang importante, naanatay assurance of eternity in heaven, and that's what matters. Amen. Di ba? Mga matay gyapon ang tanan, pero ayaw dalia pinagi sa pagbisyo o pag-abusar sa lawas. So sana ito na masabtan. Basta ang importante, pahalag mga matay gyapon ang tanan, mga matay man yun kay Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed to man who wants to die, and after that judgment. Pero ano yung judgment sa tuwa? Evaluation na lang. Pero it is appointed to man who wants to die. Kausa lang, appointed pa yun. So mamatay yun ang tao. Pero ang importante, natay langit padulungan. Hallelujah! Amen ba? Anato anang masabtan. Pero kanang mga matay ta, ayaw dalia. Nga munang usbuna ko, di nato abusaran atong lawas pa. Di po ta mapadali, di po mapadali atong kamatayon. Sana ato anang masabtan. Kay last Sunday, naisgutan ako kung si Jesus careful siya sa iyahang lifestyle. Dapat maging careful po ta. Si Jesus very conscious to sa iyang lawas po. Alright? Munang si Jesus, ayang skills niya, pagpamanday. Inig to siya mamanday. So muna nga careful siya sa iyahang mga sa iyang lawas. Di niya ginaabusaran iyang lawas para makapanday siya. Makasangyaw siya kung makalagad siya sa iyang pamilya. I hope ato na masabtan. Pero kung namin mga panahon yun nga, pautas Ginoo, ang importante na natin langit padulungan. In fact, dili lang si Job ang naka-experience of suffering. Also David, si Asaph. Remember Asaph, katong worship leader sa templo sa Ginoo kaniadto nga may siyang tingog, may siyang mukanta, may siyang lead, pero masakiton siya. Si Asaph, ang writer sa Psalm 73, sa 83 onwards, si Asaph, masakiton. Mo yung struggle sa kinabuhi na nag-suffer sa siyang balatian, ganabang dali na tandugunon ang lawas pa. Amo ko yun na sa higot. Kay may mga factors yung gano'n usay masakitin na itong lawas kay posible sa pagbuntis sa tuwa sa una, wala kayo siguro ang mama, wala kayo nutrients ba? Wala kayo natarong di ba? Kung ito na importante na prenatal yun, perminti. Para paggawas, okay po. Unya, kaunon ninyo mong kaugalingon o daghang mga prutas, kana mga gusto ninyo mong kaunon, pag munang kanang mga magbuntis bitaw, malaki inaadiri, muna dapat lagi tayo trabaho. Kaya kung unsay gusto, kay sabon, magbuntis ato mga asawa nato, unya na sila gustong kaunon, mapalit na to. Kaya pag dili niyo muna mapalit, magkulismaot ng baby dito sa sulod. Paggawas sa anak, mga ng doktor nga, uy, ma'am, saan mo mong anak, ma'am? Bata pa man, magulanon naman, nasugat ng kilay. Kaya wala niya nakaon niya gustong kaunon sa tiyan pa lang. Natry ko na sa una. Pero kaluoy sa Ginoo kay mo lagi importante natin mga trabaho. Salamat tas Ginoo kay natin trabaho natin social income. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Importante kayo na siya. Alright, nalabi na sa ato mga dad kay importante natin trabaho so that we can be able to provide the basic necessities of our children. Importante kayo na. Kaya lisod na mainan puntag. Mainan ta sa itong mga anak nga responsable tang daddy. Tama? Salamat kita sa Ginoo. Grasya na sa Ginoo nga natay mga trabaho. Kung di po nalalim lagi, kung katong na mga plano, magminyo, siguruhan nga natay stable nga trabaho, putante na siya. Alright? Anyway, practical lang na nga mga pagtulunan po gikan sa Ginoo. Now, unsa pa, dili lang si Asaph ang nag-antos kanadto, mga disciples of Jesus po. Kaya mga disciples ni Jesus, gipangluto sila. Gipang sunog, gipang bitay patiwarik kanang pabaliktad ba? Kung si Jesus na kay ana, sila Peter kaniadto uban mga disciples giana, gibitay patiwarik, ulo dito niya giana, gibaliktad. Kay Apostle John pero wala lang siya namatay kay kini sa Apostle biting gahian ni kay close ko ni Ginoo gud. Sa tanang mga disciples sa Ginoo si John mo'y pinakagahi og dugay namatay. You know why? Because among the 12, siya pinakasuod, pinaka-close sa Ginoo. That's why itawag siya John the Beloved. The closest friend among the 12 niya. Sa among 12 na ay tulo, Peter, James, and John niya. Among Peter, James, and John, siya pinakasuod, si John, Apostle John. Maunang kay dugay kay namatay sa Apostle John, gilabay na lang siya sa island of Patmos, hangtod sa iyang kamatayon dito. But despite of this, sa ilang mga kinabuhi, ilang mga nagihan, kaniadto ni David, ni Asaph, sa mga disciples ni Job, ang ilang mga kinabuhi o experiences, listen to this, putante kayo ni, basig makarelate po tani ini, kaning mga dili maayo nga kahintang nato na usahay, mga
dili maayo nga panghitabo sa itong kinabuhi, mahimo man nilang powerful example and testimony of God's greatness, goodness, and grace. So ang ilang mga naagihan ganito nga kasakit, kalisa, nga grabe ka gipangluto sila, nahimo tong powerful example and testimony kung unsa ka maayo ang Ginoo, kung unsa ka gamhanan ang Ginoo, kung unsa ka gracious ang Ginoo. The same also with us today nga kaning ato mga usahay, mga negative experiences, mga dili maayo, kalistanan, kalisa, problema, mahimo po din ng powerful example and testimony so that people around us may see God in us who is great, who is good, and who is gracious. Amen ba? Ano na masaktan? Kanabi to, makita nila ba nga, nakasurvive lagi ka, friend, dun sa may sikreto. Si Jesus ray sikreto na mo, my friend. Amen ba? Ano anang masaktan? Alright? Yung anong nahimong powerful example and testimony of God's greatness and goodness and grace, tungod kay nakita sa mga tao, sa ilang palibot nga, doon na sila Diyos nga tinuod, buhi, o nagatubag sa ilang pagkampo. Nakita sa mga tao nga despite sa ilang kalisdanan, wala sila miundang o tutok sa Ginoo. Remember that? O labaw sa tanan, wala sila ni give up sa ilang pagtuo kay Jesus. Sana kita po karon. Amen ba? Wala sila miundang o tutok o fix sa ilang mga mata kay Jesus. Hebrews chapter 12 verse 2 na makita. O wala sila ni give up sa ilang pagtuo kay Jesus. So no matter what, my friend, bisan unsa may mahita mo sa itong palibot, padayon na kitang tutok kay Jesus. Amen ba? Tutok kay Jesus ha, Hebrews chapter 12 verse 2, let's fix our eyes upon Jesus, the author and the finisher of our faith. Kay every time, listen to this, every time mututok ta kay Jesus, kanunay tang ma-inspire. Amen ba? Every time mututok ta kay Jesus, dili ta ma-discourage. Kay nga naman perfect man siya. Ayaw i-fix mo, don't fix your eyes upon us bilang mga leaders, kay inyong pastor. Ayaw, kay mastumble mo, kay dili may perfect. Masuko po mi, mudisiplina po mi mga bata, mamunan mi. Tao ra po mi. Alright? Ako kanunay na ako nang ginasulti sa inyo, don't fix your eyes upon me and don't look at me as if I am Jesus. Because I am Emmanuel Manzano, di ko si Jesus. Amen ba? Of course, believer na po ko ni Jesus, parehara tanan. Amen ba? Nalagod siya matubangan kay gasa man yung pagtudlo o pagwali. Gasa. Pero sa to ang access sa Ginoo, pareho na tanan ay access sa Ginoo. So anytime, anywhere, makaduol ta siyang presensya. Alright? Pero pareho na tanan, saved by grace. Amen ba? O wala pa'y perfect sa atong tanan, kaya nga naman, wa pa man tagi glorified sa Ginoo. Wa pag-iilisan o glorified body design sa heaven. Alright? So na tendency gyapon masipya ta, mamalik ta. So always remember this, don't look at us, mga leaders ninyo, as if we are Jesus. We have to be like Jesus, kay ang purpose sa Christianity is Christ-likeness, pero ginaproseso paghihapon tas Ginoo. Wa pa man natapos ang Ginoo sa itong kinabuhi. Amen ba? Kaya kung tanaw-tag mga tao, mas tambol ta, kay saan na lang mamali sila. Kung saan na lang masipyat ko, o mailisan ako diri, hindi na tamo padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Alright? Di palong? Sana inyo na masaktan. So, itutok inyong mga mata kay Jesus, dili sa mga tao. Ayong tanaw sa imuhang silingan, ay tanaw sa imuhang kauban sa simbahan, diri, kauban simbahan, pareha naman ta, saved by grace. Amen ba? And that's why tutok ta kanunay kay Jesus. Kaya usbuna ko, every time we fix our eyes upon Jesus, kanunay tayong ma-inspire, so maka-inspire po ta sa uban. Kanunay tang madasig, so makadasig po ta sa uban. Kanunay tang kanabang malig-on kay mutubag sa pag-ampo, buotan siya, gracious si Jesus. So mahimo po tang gracious sa uban. Amen ba? Sa iya magikan atong hugot tanan para makahimo tag maayo sa uban po. Sa iya haragikan ba? Mugawas lang, mo-overflow lang sa atong kinasuluran. Amen ba? So sana ito na masabtan. Kaya kita, ginaproseso pamantas Ginoo, pamanatapos ang Ginoo sa itong kinabuhi. Huwag mo nang usahay, nagyapon tayo mga weaknesses, nagyapon tayo mga lapses, natin kasipyatan gyapon. Sana ito anang masabtan. Alright? Ang importante, maghinigugmaan na sa usag-usa, kaya ang gugma, it covers all imperfections. Love will cover all imperfections. Gugma. Bantog yay, gigugma gintas Ginoo, kay nasayod siya, imperfect ang tao, pero giluwas gyapon ta, gipili gyapon sa Ginoo, may gugmaon ta, because love covers all imperfections. Amen ba? Love covers all imperfections. Nganong gisugot man ninyo mga bala karon? Mga babae, nganong naaman ta, nag-uban ng gyapon ta hangtod karon sa atong panimalay, naman tayo mga imperfections, naman tayo mga weaknesses.
Naman tayo mga kahinaan, pero anong hangtod karon nagpabilin magyapon to sa tong relasyon? You know why? Because of love. Amen ba? Because love covers all imperfections. Mo po nagipabati sa tuwa si Ginoo. And that's why, despite of our imperfection, despite of our lapses, despite of our usahay, ma-overwhelmed sa itong emotion, but still, God loved us so much. Palapakan na ito ang Ginoo. Hallelujah. Sana ito ang masabtan. And that's why, yun sa Bible, panahigugmaay kamo sa usag-usa so that people may know that you are my disciples. Yun si Jesus. Nga, lisod na buhaton, labinag ka ng wakakaangay sa tao. Pero kay mo may command si Ginoo. Gugmaon. Pero di po ibig sabihin nga higugmaay ta, magpabaya na lang po sa tulong kaugalingon. Unya, ato akong kanunay ipakan atong mga weaknesses. Kanunay na lang po ta, talagang di magtarong ba? Gugmaon bitaw ko nila. Dapat pasensyahan ko nila, dapat maging gracious sila sa kuha. Magtarong po ta sa itong kinabuhi para di po ta may mong kapandulan sa uban. Amen ba? Kana ito na masabtan. Ang importante, paminaw umayo, ang importante, wala ta nag-suffer tungod kay wala ta nisunod sa will and guidelines sa Ginoo. Mura na importante ba? Alright? So, mura na importante nga usahay na yung mga sufferings, na mga problema sa kinabuhi, pero sana wala ta nag-suffer tungod kay wala ta nisunod sa will and guidelines sa Ginoo. Sama sa gisulti ni Apostle Peter in 1 Peter chapter 4 verse 4 to 12 sa Good News Bible, which says, "My dear friends, do not be surprised." So, look at this. Do not be what? Surprised. So, ay katingala ko na yung mga problema, na yung mga pagsulay, na yung mga usahay, masyorta sa ato ang mga budget o uban pa, na usahay, na ikahadlok, na ikalisang. Do not be surprised. Laro man yan. At the painful test, painful yung gigamit nila, painful, kasakit, that you are suffering as though something unusual were happening to you. Kaya ingon ako kanina, even ang mga disciples, gipang bitay, patiwarik. Gipang patay, gipang lutos, gipang sugba, gipang sunog. Verse 13, "Rather be glad that you are sharing Christ's sufferings." Kaya even si Jesus nag-suffer man siya. Namatay siya sa exhaustion asphyxia. Di na palaman ha, mura lang palaman paminaw. Exhaustion asphyxia. Nalumos ang iyahang, wala na nidaloy ang oxygen sa iyang respiratory system hangtod sa iyang brain. That's why namatay siya. Exhaustion asphyxia. Alright? Kay nakuhaan siya 20% siyang blood, kay nagkadugo na siya, gipabaktas pag yun o 4 miles padulong from Jerusalem to Golgotha, nagkarga pag yun o cross. Alright, nagkarga pag yun sa cross. So muna nga, nahuddan siya oxygen kung namatay siya. Kaya even si Jesus nag-suffer po siya para sa atong kaluwasan. Amen ba? Kana ato na masabtan, muna kanang atong mga sufferings karon layo ra kayo na sa nagihan ni Jesus. Kung si Jesus gani, wala siya ni-give up, how much more sa ato mga sufferings lang karon na ginagmay ba? Amen ba? Kana ato na masabtan. Ngayon siya big glad, paglipay hinuon mo, nga nakashare mo sa suffering ni Jesus. You see that? So that you may be full of joy, kalipay. And joy is one of the fruits of the Holy Spirit also. Kaya na naman tayo Holy Spirit niya, joy is one of His fruit. Love, joy, peace, patience. Galatians chapter 5. Verse 22, niya kaning joy, masiusahay na yung problema, na yung pagsulay, way kwarta, pero nagyap yung kalipay. Amen ba? Mas maayo yun kung na yung kwarta. Murang uban tao ba? Masigit mugot. Ngay kwarta. Diba, na ako'y ngisi. Pero masiwa tayo kwarta, usahay, na yung problema, na yung pagsulay, ang joy is one of the fruits of the Holy Spirit. Right? So, kanang mga kanunay, malipayon, naghan kwarta, pininti. Una ako, hindi ko magbugot-bugot. Kay among principle sa balay, ingon ko kay Mrs. Dili sa balay, di kita mo declare nga watay kwarta. Because there is power in the name of Jesus. When we declare watay kwarta, watay kwarta. Dapat kita mo declare nga watay kwarta, natay kwarta. Nay kwarta, masi, di ba? Posible man ang watay kwarta ko kay pangutana ka sa tong coin purse natin mas sinsilyo di ba? Pag may kag walay kwarta asin, wala gyud, asin wala gyud mas piso. Imposible man ang wala ang piso. Amen ba? Imposible na. Nagyud tay kanunay kwarta. So ayaw i-declare nga watay kwarta, natay kwarta because our God is great and gracious. Amen ba? Kalakusog nga palapa para sa Ginoo. Hallelujah. Always remember in Christ, consistent yung provision sa ato. Philippians 4:19, "And my God will supply all your needs according to the glorious riches in Christ." Di ba mahot na Ginoo?
Kung ganyan hantod karon wag gyapon ta nahutag panalangin sa tong table. Amen ba? Kaon naka-survive gyapon ta nakapagasolina ta natong mga sakyanan. So sana ato na masabtan. So na joy, fruit of the spirit. Paglipay kanunay and always declare nga maging maayo atong kinabuhi kay kini mga bad words na to usahay, kini mga negative words na to usahay, nagakahitabo na. Kung sa'yo mo ginadeclare mo, nagakahitabo, labi na ka nga, ay, matay, tag sayo ano na, matay, kitag sayo na kayo, makadugma ng devil. Are you, if you are, listen to this, verse 14, happy are you if you are what? Insulted because you are Christ followers. Isa na may nakatry din nga na insultuhan na kayo, nagsunod tas Ginoo. Labi nag-inon ta nga, oh, hallelujah, hallelujah, napod mo. Unya, magdala kang Biblia, may na sila nga, daplinta kayo, muhagi na si Buwan. Iyan po lang, mi pre. Kay, bro, di namin masigo sa pultahan ba? Musungay, di na masigo sa pultahan. Kapila ko na sa una. Kay naanad man siya sa ko sa una nga kada Domingo magdula kami basketball gikan sa alas 6 hangtod sa alas 6 sa gabi. Ito na kayo mga diri lagi oh. Di may musimba sa una, wa patay Ginoo ba? Kada Domingo tawagan na lima na. Ang akong 20 mahimong 300. Sa una ha, dili karon for the record, wala na ron. Kasinod gyapon taron pero wa na 20. This means that glorious spirit, the Spirit of God is resting on you. Oh, look at this. When we are insulted, when we are kanaganing makansawat ta, or let's say murag kanang maybe ayong kasuban, but pasabot nakita nila nga ang espiritu sa Ginoo naga-rest sa tuwa, naga-dwell sa tuwa. So meaning nakita nila, na-notice nila nga naay Ginoo nga nagalihok sa atong kinasuluran. Amen ba? Sana ato na masabtan. Next verse, padayon ta. If you suffer, it must not because you are a murderer. Pamilag mayo. Alright, muli pahinungdog sa tuwa. Kung nag-suffer man ta, dili tungod, kay naghimo tag dautan, wala ta ni sunod sa will sa Ginoo. Kung dili, kung nag-suffer ta, hununua nga, tungod na sa ato ang pagtuo sa Ginoo. Wala ingon si Peter dire, if you suffer, it must not because you are what? Murderer, mamatay tao, or thief, kawatan, or a criminal, or a meddler. Ano sa mga meddler? In other translation, nuisance. Samukan, accuser, masig pang accuse ba? Ikaw, muni mo na, kung ikaw na, kasalakan, ikaw na, manalo, sige pang accuse bitaw? Sige, panudlo. Tanawa pag masitang panudlo, na itulog kang group sa tuwa. Isa na sa ilaha, or duha, pero sa tuwa, tulo. Alright, samukan, accuser, marites. Nag-suffer ta, tungod kay, marites ta. Ano problema niya? O pakialamero ta in other people's affairs. So you see that? So sana ito na nasabtan. Another verse, verse 16, however, if you suffer because you are a Christian, kay Kristohanon ka, don't be ashamed, ayaw nang ika-ulaw of it, but thank God, pasalamatin na that you bear Christ's name, because we are now, saan naman itong pangalan karon? Alright, nakakabit na, we are children of God, amen ba? We are now Christian. Oh, pasalamatin na, kay kita, Kristohanon na karon, nag-bear na tos pangalan sa Ginoo. Sana, ato anang masabtan, my friend. Alright, napa ba? And verse 17, the time has come for the judgment to begin in God's own people. Remember this. Look at this. And God's own people are the first to be judged. Kinsa man yung God's own people? Kita, mga Christians. Do you follow? And we are first to be, what? Judged. Pero ang judge dire atong karoon na, kaya ginagamit ko na sa uban para manghadlok. Kaya dili tanong mag-explain. Ang word na judge dire in Greek is krino, and in other translation, judgment. Alright, in Greek is krima, which means not condemnation to hell, but evaluation to receive the crowns in heaven. Alright? So, kitang tanan, kita ang unahon og judge, kita ang unahon og evaluate para ma-determine kung unsay mga crowns na itong dawaton sa langit. Dili na judgment to hell. Di follow? Kaya wala na judgment to hell for those who are in Christ Jesus. Palapakan na ito ang Ginoo. Hallelujah! Pero sa crown, amon pa sa muna, how will it end with those who do not believe the good news from God? Verse 18 and 19, as the scripture says, it is difficult for good people to be saved. Lisod magaling maluwas ang mga buutan daw. Tanaw silang kagaling, buutan kay di man ta maluwas pinagi sa atong pagkabuutan. Good works. And what then will become of godless sinners? So then, those who suffer because it is God's will for them should by their good actions. So sa mga good actions niya, nag-alagad ta, nag-ampo ta, nagsangyaw ta, nagwali ta sa mga balita, may tungod kay Kristo, should trust themselves completely to their Creator who always keeps His promise,
Ug ang promise alang kanato is eternal life, ayunaya joy, and not condemnation to hell. Palapakan nato ang Ginoo. Hallelujah! Romans chapter 8 verse 1. Sana ato na masabtan umunay saad sa Ginoo alang kanato. So before I close, listen carefully. Ang importante di ay minamayo. Ang importante di ay wala ta nag-suffer tungod kay dili ta mo-obey sa Ginoo. Wala ta nag-suffer tungod kay wala ta nagtarong sa tong lifestyle og kinaiya. Wala ta nag-suffer tungod kay wala ta nangilad og naghimo og dautan ngadto sa uban. Amen ba? Wala ta nang bully, nang lockdown og nang tamay sa uban. Bagos atong gibuhat kung unsay will sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unya kay ato lang nasabtan nga ang nakasabot sa grasya sa Dios ug anaa kay Kristo adunay bag-ong kinabuhi. Amen ba? As what Apostle Paul said in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, those who are in Christ are now new creation, bagong binuhat. The old life, the old character, the old attitude, the old lifestyle, bisyo, uban pa, nangawala na, and is gone. And the new life, bagong kinabuhi na kang Kristo, uban sa Holy Spirit na nasa itong kinasularan, is now manifesting. Alright? Nagagawas na, nagamanifest na. Of course, it's a process. Amen ba? Kaya di man dayon, isa ka anak lang, usag lang yung of course. Hinahinay. Walang mga anak ko po nato. Sige lang, pasensya lang, be gracious, kay di man na sila mabuutan na yun. Hinay. So nagtuutan nga, pag nana sila Jesus, kung makasabot sila sa grasya sa Ginoo, mabuutan na sila. Kaya ang taong nakasabot sa grasya sa Dios, kung nana kay Jesus, kaya nakasabot na gid siya, nga nana siya Jesus, o gipuy-an siya sa Holy Spirit, magtarong na siya, magbinuutan, Ginoo na siya. Amen ba? Sana atuan ang masabtan. Alright? Meaning, ang bag-o nato ang kinabuhi, listen carefully, my friend, o sa tanan nga nagatanaw ani nga video, ang pagbag-o nato, ang pagbag-o sa atong kinabuhi diya kang Kristo will attest, will confirm, will show and prove that indeed we are legitimate children of God. Tinuod tang mga anak sa Ginoo kung naay kabag-uhan sa atong kinabuhi. Amen ba? Sana ato ana masabtan. Alright? O tinuod nga ang atong pagtuo kay Jesus is not what? Is not fake. Dili piki atong pagtuo sa Ginoo kay nagakausab man atong kinabuhi. Sana ato ana masabtan, my friend. And people around us would be convinced nga tinuod ang atong Ginoo nga gialagaran, giampuan o gisangyaw. Amen ba? Kaya nga naman nagakabago atong kinabuhi. I'm not saying na diha dayon. Unya, kana bitaw bag kabaguhan nga mura ginata may istorya tama sa episode ito ni Agi. Alright, but changes ba? Changes sa ato ang lifestyle kung kaniadto dili maayo atong ginabuhat karon nagakabago ta. Ako lang daan sa una sugarol man kay ko. Sugarol ko. Unya, bisyoso ko. When I was 11 years old, I started smoking and drinking alcoholic beverages. Immoral po ko sa una. Di ko maulaw anak because I am forgiven. I am already forgiven by God. Alright? Pero ginahinay o bagos Ginoo akong kinabuhi. Wa ko niingon nga murag maayo na kay ko kaysa sa uban o sa inyo. No. Dili. Kaya ang Ginoo na side ko nagalihok man pud siya sa inyong kinabuhi usab. Amen ba? Nagalihok man pud siya personally sa inyo ha. Sa ko alang to na ako i-testify. Of course, we cannot impose our own personal experience nato sa iban. Pero nasayon ko nga ang Ginoo nato usara, o ang Ginoo nato gamhanan o tinuod, nagabag-ong kinabuhi. Amen ba? Sana ato anang masabtan. As I close, these are the truths of the book of Job for all of us today in Christ Jesus. Pagkasan na ako ni sa ang kinatibuk-an na ni sa book of Job ha, muna yung mensahe para sa tunanan. Satan can never bring financial and physical distraction or disturbances upon us unless God permits it. Amen ba? So di ta maglisod yun unless i-allow sa Ginoo, pero kaloy sa Ginoo hangtod karon wa man gi-allow sa Ginoo nga nag-antos ta o nahuddan tag panalangin unya nagpitpusan jud ta nga murag napasmuhan tag mayo nga wa na gyud ta nahuddan jud tag kwarta, wa man ta ka experience na. Amen ba? Hallelujah. Kay consistent ang provision sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sama pud kang Job nga dato man kay sa pinakadato sa ilang lugar unya gikuha to sa Ginoo bali sa iya pero gibalik ra pud sa iya. Kaya wa siya nag-give up siyang pagtuo sa Ginoo. Second,
The God whom we prayed atong giapuan, love, gigugma, o gialagaran in worship, ginasimpa ka na Domingo, kada adlaw, is a powerful God. Amen ba? Gamhanan nga Dios than Satan and his demonic forces. Powerful atong Ginoo over Satan, over his demonic forces. Mo nang every time magsamok-samok si Satanas sa tuwa, ato siyang i-rebuke in the name of Jesus. Pahawa sa among kinabuhi. Pahawa sa among pamilya. Kay mas labaw pa, mas powerful ang Ginoo kaysa sa imo. Powerful ang Ginoo sa mga satanang sakit o balatian. Amen ba? Over sickness, mas gahon siya sa mga balatian niya natin. Pahawa sa mong lawas. Kay gamanan na mong Diyos. Over sa mga sufferings, mga pag-antos o struggles sa itong kinabuhi, o kung sa may mga struggles karon sa mong kinabuhi, always remember, your God whom you serve, whom you prayed, whom you worship, whom you love is powerful. Para ito ang Ginoo. Hallelujah! Para inuha na masabtan. Thirdly, not all of our friends are legit and loyal to us. Only God is the one who can be trusted. Amen ba? Dili tanan, kahit sa kauban na ito sa trabaho. Dili tanan, be careful. Dili tanan mga friends nato loyal sila sa tuwa. Sama sa mga friends sa tulog ka friends ni Job. Kay sa panahon nga nag-antos siya, ang mga friends niya mo pa hinoy mga accuser niya. Yung to isa ka friend niya, ikaw Job, muna nag-suffer ka kay nagkasala ka ba? Kasala ka ba? Di mo gud maayo mong kinabuhi. Good, muna kalami ta mga tao nga murag feeling ko kay nila murag balaan kaysa sa ato. Wa man kana sayog sa kon sa ginapagdaanan sa mga tao, muna ay papataka og sulti. Di ba lo? Ewa ka pulo sila ginapagdaanan, pero na yung mga friends na yung anak, biski ang mga friends sinon, mo yung comfort, mo yung mo ana, hinog mayo sa tuwa. Dag, mirisi ka, gaba, di mo na. Dag, sige pa. Ang anak mo ng uban. Hello. Pero kita ang mga anak sa Ginoo dili ta ana, amen ba? Sa nato na masabtan. Pag dahil problema ato mga kaigsuonan, minta, I will pray for you. Pero ang Ginoo na bahala sa yakay. Kung sa'yo ang gibuhat, ang Ginoo may nasa anak. Di pa lo? Sa nato na masabtan. So not all of our friends are legit and loyal to us. Only God is the one who can be trusted. Ug munang challenge sa tuwa, sa Ginoo ra gyud ta mo salig dili sa mga tawo sa atong palibot, sama sa friends ni Job. Amen ba? Even gani sa ato agi diro, even sa kuha, ayo kay salig sa kuha 100% kay ma-fail man ko. Sa Ginoo ra gyud salig. Amen ba? Pero ako kuningon nga di ta masaligan diri. Alright, pero ang bot pasabot sa Ginoo mga sa Ginoo ra gyud ta mo salig. Amen. Sana ato na masabtan. Lastly, sufferings in this world that God has allowed. Di-allow sa Ginoo ba nga mga sufferings has its own what? Purpose. Number one, say purpose. To what? Purify us, para limpyuhan ta, to cleanse us. Unsa pa? To remind us that apart from Him, apart from Jesus, we can do nothing. Amen ba? Wa mo gitay mahimo kung wala ang Ginoo. That's why always na ginasulti sa inyo ha. Maskin taas na ito ang kahibalo, taas na ito ang credentials, professional na ito, uban pa, nilambo na ito. Always remember, magpaubos, diya punta. Kaya naman, always remember this, inculcate this in your mind. Apart from Jesus, we are nothing and we are nobody. Amen ba? Maunang di ta magpinamati. Ano na ako nang binasulti kay pag magpinamati ta, maghinambog ta, maulaw ta sa Ginoo. Amen ba? Maulaw ta sa Ginoo. Kaya nga naman, tanan, nasa tuwa karon, always remember this, who we are today and what we have today are all byproducts of God's amazing and abundant grace sa atong kinabuhi. Amen ba? Sana ito na masabtan. Alright? It will always remind us that apart from Him, we can do nothing. O muna, masabtan nato, ma-realize nato ang ato ang need of God na nagkinahanglan na itag Ginoo. Amen ba? Wala ko sa'yo, pasalamat sa mga sufferings kay ma-remind tang Lord, kinahanglan din ita ka. Pag ginay ko mahimo kung wala ka. Sana ito na masabtan. Another purpose, to teach and correct what's wrong in us. Kailangan yung mga wrong o sa tuwa, dila nato binaknowledge, dila nato i-admit. But with humility, atong i-admit what's wrong in us. Kay usahay, isulti mo muna sa mga tao, manotice mo sa mga tao sa tuwa. So kinahanglan, nanginaw ta, magpaubos ta, kung i-accept nato what's wrong in us para mabagpo ta. Amen ba? Usay, ginagamit ato ang asawa, ato ang igsuon, mama, papa, pastor, ginagamit ato mga brothers and sisters to correct us, to teach us what's wrong with us, what's wrong in us. Kinahanglan lang ta magpaubos o mudawat para mabagpo ta. Kaya always remember, ang kabaguhan, maunay, mag-flow, nga kita, mga anak na tas Ginoo. Amen ba? Sana ato na masabtan. But of course, no, we do it by love. We do it by grace. Dili nang atong pag-aulawan mga tao, din na mao.
na nato na masaktan. Sa pa, to change our behavior and most of all, muna na usahin yung mga ginalaw ang Ginoo nga mga kalisdanan, no? Mga sufferings, mga struggles, kay gusto niya i-change atong behavior. Even behavior na to towards others. Sa nato na masaktan. To strengthen our faith in Jesus who also once died and suffered for all of us. Palapakan nato ang Ginoo. Walay good ang Ginoo, tugay di Lord. I request everyone to please rise, lampas na tag 10 minutes. Sa iluwatan ninyo. Pero I hope na namin nasabtan sa mensahe sa Ginoo karong adlaw. And I know ang Ginoo na muhat sa inyong kinabuhi o naging istorya kaninyo. As we bow down our heads, as we close our eyes. Father God in heaven, O God Almighty, thank you Lord sa life ni Job. Salamat sa mga sufferings na mong i-allow sa inyong kinabuhi. It's a picture of our Christian life today. Na even if we are already a Christian, nadya po ipagsulay ang problema sa kinabuhi. But then Lord, maski na ipagsulay problema sa kinabuhi, ulog yapon may paglaom, kalipay, kalinaw, knowing that we have the assurance of heaven, naman may langit padulungan. O namin Jesus, nga kanunay nag-ubag ka namo, o namin Holy Spirit na nasa mong kinasuluran, o sa ikaw Lord, kauban ka namo kanunay. Thank you Lord. Salamat sa tanan, nga nasa pila, naluyo sa mga pag-anto sa mga pagsulay problema, na kay purpose niya na Ginoong Diyos. So, salamat Lord sa imong pagbago sa among mga tasag sa kakinabuhi. Aside kami isa na sa purpose ni mo, anong gialaw ni mo, mga bagay-bagay na may talo sa among kinabuhi. Bless your people, O Lord God. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face shine upon you, be gracious to you, and will give you peace today, tomorrow, and beyond. In Jesus' name, all God's people will say, Amen.